Capricorn, as requested. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Capricorn? Ang mga negosyante? Kamusta pag mukhang pera? Bakit pag Capricorn sinasabihan na mukhang pera, hindi nasasaktan, no? Dapat ganon. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. Let's see kung ano meron para sa ating mga Capricorn. Let's see. Ingat sa mga scammers. Ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. I-gather natin ang energy ng ating mga Capricorn. Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. Capricorn. There you go. Alrighty. So, let's see kung anong meron. Sabi ko na nga, be. Nagfo-focus sa kapirahan, kabuhayan, ipon, investment. There's a masculine in this connection na meron siyang, sabihin nating, bad habits, toxic traits, pagdating sa relationship, kulang sa gawa, magaling mangbola. Okay? Meron siyang toxic habit na hindi niya mabitiwan. May mga expectations about this relationship na sana naibigay, nagawa, mga promises na dapat may kasamang change behavior, but it feels like ang cause lagi ng away is like walang gawa. Okay? Someone is expecting and someone is not delivering. Diba? Kaya nagkakaroon ng disagreements. Someone feels kailangan na niyang slowly detach from this connection. Napapagod na sa pain, disagreements, overthinking. It feels like a burden more than inspirasyon ang relasyon na to. Someone feels entitled na pwede siyang magbalik-balik anytime na gusto niya sa relasyon na to. Sabi niya, dapat tanggapin ako. Dapat ganon. At hindi na daw kailangan pag-usapan kung ano man yung mga disagreements. Basta feel niyang bumalik ulit, dapat patawarin siya, dapat kalimutan na yung mga hindi magandang nangyari. That's so selfish. Okay? Nagkaroon ng mga dishonest energy pagdating sa negosyo, kaperahan, mag-ingat sa mga pautang, sa pag-i-invest, baka ma-scam, okay? Ingat sa pag-handle, pagpapahiram, pag-i-invest ng pera until like late January, okay? Meron ding like mga pangako about anything tangible, ang masculine, papasyal tayo dyan, bibigyan kita, magbibigay ng sustento, pero parang salita lang, hindi naman natupad. Sabi ng ating mga Capricorn, gusto nyo ng victory, but nakakalungkot because someone is like puro pangako, wala namang gawa. Pero kahit ganon, piniling magstay sa relationship, may mga problema din sa communication. Kaya lang, hindi nyo naman maiwanan ng bawat isa because you're strongly emotionally attached sa bawat isa. Okay? The feminine is like, parang kabisado na niya si masculine. Ayan na naman. Magpa-promise na naman yan. Tapos, hanggang promise lang naman. Okay? To ground your energy and for protection, anti-evil eye, the protection crystal, Madagascar, black, tourmaline. Okay. Mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Okay. The pink crystal, harmony, to heal the heart chakra, to balance your heart chakra, Madagascar rose quartz. Okay. Lahat ng crystals natin, authentic, cleanse, and blessed by enlightened guides. So, there's a feminine in this connection na para sa kanya, gusto naman niyang maging long-term ang relationship na to. But maraming nabalitaan, na-realize, na bagay na parang hindi okay. Disappointing news. But I feel the feminine has extended her pasensya sa relationship na to. The masculine, on the other hand, feels so confident na parang hindi naman niya kailangan magbago. Love siya ni feminine. Okay? Tama ba yon? So,
The Capricorn, especially sa side ng feminine, the feminine is praying na sana magkaroon na ng positive transformation ang relationship na to. Okay. At mawala na yung toxicity sa love connection na to. Right now, sabi ng ating mga Capricorn, nagfo-focus na lang sa mga bagay na masaya, looking at the blessing, silver lining ng situation. Kung may mga anak, nagfo-focus sa anak, goals, long-term goals, para sa, para sa bata. There's a masculine in this connection na nahihirapan siyang magbago, and every time na nagpapaalam yung feminine at napapagod siya, ginagamit niya, wini-weaponize niya yung energy ng bata na puro kahiwalay, feminine. Hindi ka ba naaawa sa bata? But the truth is, ang nagiging cause naman kaya gustong kumalas ng feminine is because napapagod na siya at nade-drain na siya sa energy ng masculine. Okay? Your person is like maraming iniisip, too much on their plate. This could also be like hindi pa tapos sa pagiging single, like checking out other options, other people. And ang claim ng person mo, ano naman daw kung nagla-like, nag-heart o may kausap siya, wala naman daw yun. Hindi naman daw yun seryoso. So huwag kang magalit daw. Ganun. Wala naman daw siyang planong i-move forward yan. Mga ka-chat, mga kausap lang yan, mga best friend na babae, tsaka ka-workmate, ganun. Ganun ang katwiran. So, meron mga doubts here kung magkakaroon pa ba ng stable, happy energy ang pagsasama na to, especially kung nagsasama na sa isang bubong. Meron ding alinlangan or like hot and cold energy kung dapat pa ba talagang magstay until the end of first quarter. I feel meron na namang mabubunyag. Di umano. Dear Ate Charo. Meron namang mabubunyag na dishonest energy. Sa akin, isa sa pinaka-red flag, tandaan nyo, isa sa pinaka-red flag sa akin, this one, pag nakabaliktad ang Seven of Swords, that is lies and deceit na nabunyag. Someone is being strategic, someone is being clever, na yung decision niya ay favorable sa kanya. Okay? Love nyo naman yung bawat isa. Kaya lang, I feel the level of readiness and maturity, parang polar opposite. Okay? Both of you would try to do what's right, ipaglaban ng relasyon, but someone would feel na parang, tama ba? Tama ba yung mga sacrifices na ginagawa mo? Tama ba na sinusugalan mo ang relasyon na to? May patutunguhan ba? Ang nakikita ko dito ay paulit-ulit na reconnection, reconciliation, multiple chances na ibibigay sa tao na sabihin natin who lacks personal accountability and personal growth. May mga series pa rin na mga away, misunderstanding, pero susubukan yung ayusin, magkaintindihan, maaaring magdala ng sadness, disappointment, pero sa dulo, tatanggapin pa rin naman. Yan tayo eh. Iyak-iyak and tanggap-tanggap later. Okay. So, this is a very hot and cold energy. Pag naging okay kayo, sobrang sweet nyo. Pero pag nag-away kayo, halos magsakalan kayo. Okay? Your choice. Okay? Sometimes, kailangan natin bigyan ng tamang panahon, distansya, or alone time, or like temporary separation ang isang sitwasyon for the person, for the other person to realize our worth. Okay? Otherwise, it could be like for the other person na parang okay lang naman, hindi naman siya iniiwan kahit anong gawin niya, di ba? Bakit nga ba siya magbabago? Konting lambing, konting bola-bolang siopaw, okay na ulit, nakakalimutan na yung ginagawa. So, walang like, walang push to really, to really change. Pero nasa sa inyo naman to kung hanggang saan, gaano kahaba yung pasensya at PC nyo sa relationship. Okay? Manifesting abundance and happiness, Madagascar, Brazilian citrine, the yellow crystal. Okay? So, pag-isipang mabuti ang relasyon na to, yun nga minsan kailangan ng pause, kailangan ng alone time for you to really realize yung value mo, para ma-realize ng person mo yung value mo, at kung ano yung what you bring to the table, at kung sino ka, at kung ano yung love na binibigay mo. Because for now, parang hindi na-appreciate, kaya parang lumilingon-lingon, nag-online shopping pa sa iba. Okay?
I don't know kung gaano pa kahaba ang paulit-ulit na sitwasyon na to, but if you're doing the same decision over and over, paano nga ba magkakaroon ng pagbabago? Okay? Yung magiging decision mo in the next few days, weeks, or months ang makakapagpabago ng next reading natin. Alrighty?